Hi mga pageant buddies, what's up? This is Carlo Yola and welcome to the Pageant Passion Podcast. So this is my episode 3 for this Pageant Passion Podcast Crown Conversation. So kung bago ka ngayon sa aking channel, please palambing naman mag-subscribe ka na dyan at hit mo rin yung like. I-like mo na tong video na to dahil pag-uusapan natin ngayon ng isang makabuluhang topic. Oo, makabuluhang topic ang pag-uusapan natin ngayon. Again, sa mga pageant fanies natin, sa mga lovely listeners, welcome to the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. So, this podcast is perfect companion for any part of your day, whether you're driving, doing laundry, hitting the gym, having your workout, enjoying your meal, or just relaxing. So, sit back, press play, and let's make a moment enjoyable. Alright, my name is Carlo Yola, your kaut-utang dila or kachikahan through this glamorous world of this pageant industry or this industry. And today we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Again, I've spent years immersed in content creation sa TikTok. Doon sa kabilang app, I am sharing insights, tips, and passion for pageantry. So now in this podcast or in this channel, this is our space to dive deeper into the stories, glitz, and glamour, as well as the hard work and dedication, and the incredible kwentos that makes up the pageant world. Yeah. Alright, so on today's episode, we will be exploring mga daot sa corona. Sino nga ba yung mga daot sa corona? So, kayo, what are your thoughts pag sinabing mga daot sa corona? Yung mga daot sa corona, sila yung mga hindi inaasahang papasok sa top 5. Pero biglang nang gulat, kumuha ng isang snatch or kumuha ng isang spot ng snatch ng isang spot sa top 5. So, marami tayong mga ganyang stories. Alam ko, nai-imagine nyo na. So, i-comment nyo na dyan sa comment section kung sino-sino sa inyo yung mga dumakot sa corona every edition ng Miss Universe Philippines or even sa Miss Universe na talaga namang inaabangan natin. Right. Sino nga ba ang mga kumuha sa top 5 spot? Sino ba ang mga naagawan ng spot? Kasi, wala. Ang dami ng agaw. Sino nga ba yung mga nang-agaw? So, let's kick things off with the last Miss Universe 2024. Itong nakaraang edition, yung batch ni Chelsea. So, sino ba yung nandaot sa corona? Or sino ba yung nadautan ng spot muna? So, for me, yung nadautan ng spot during the last edition of the Miss Universe 2024 is si Peru. Alam nyo naman yung nangyari kay Peru, di ba? Tatiana Calmel. Alam nyo naman ang nangyari kay Tatiana Calmel. Tatiana Calmel from the start, napaka-consistent. Nandyan siya from the start, napapansin siya ng mga pageant medias na nasa Mexico. Nandun lang siya, paikot-ikot. Diba? Paikot-ikot na parang trumpo. Nandun lang siya lagi sa fashion show sa Holloway. So, ikot-ikot lang siya. So, nagta-top notch siya sa mga pageant vloggers, pageant medias, and even sa mga top picks. Though, yung listahan, hindi naman siya nagde-determine yung mga topics, hindi naman magde-determine yun kung makakapasok ka talaga or makakasnatch ka ng isang spot come coronation. Pero mahalaga siya kasi nga ang importance ng mga topics na papansin ka. So si Tatiana Calmel, si Peru, lagi siyang nandyan. However, during the finals, nang pilian na ng top 5, hindi siya nakasama. So nadautan siya ng spot. Supposed to be siya yung nasa top 5 eh. Ganda-ganda niya ng evening gown. Kung naaalala nyo, napakaganda niya during the evening gown competition. Although yung iba na-underwhelm sa gown na suot niya. Pero for me, sobrang ganda ng evening gown competition niya. Yung gown niya, although mas maganda siguro yung ginamit niyang gown ng preliminary competition. Pero yung finals pa rin naman, swak na rin naman kahit pa paano. However, hindi nga nag-materialize sa kanya. So, nadaot yung spot niya ni Nigeria. Si Nigeria yung nang-agaw ng spot during the Miss Universe 2024 sa top 5. Nigeria, may buzz yung name niya, may buzz yung candidacy niya. Nandyan siya, pero hindi naman na
na predict or na lista sa top 5 ng karamihan. Kasi nga for us ang flag bearer daw ng Africa is si Zimbabwe. However, si Zimbabwe hindi lumusot sa top 5 or hindi man lang nakapag-evening gown nga, di ba? So si Nigeria talaga yung panggulat and talagang masasabi natin siya na talaga yung ultimate dark horse during the 2024 edition. So si Nigeria yung nang daot ng spot ni Peru. Si Denmark, who's the eventual winner, nandiyan naman siya so hindi na tayo magtataka kasi nandiyan siya from the start and siya nga yung kinoronahan. Second runner-up si Mexico, syempre home court advantage, home-based. Yan, Maria Fernanda Beltran, nag-runner-up. Si Maria Fernanda Beltran, naging advantage yung evening gown. Ang ganda-ganda niya during the evening gown competition, ang laki-laki niya. Yun yung naging advantage niya. Third runner-up, Thailand si Shata. Syempre, Thai. Papasok talaga yan at advantage niya rin talaga yung evening gown competition kasi nga ang ganda ng gown niya, ang ganda-ganda niya during the evening gown competition. So, fourth runner-up naman, Venezuela si Eliana Marquez. As usual, Venezuela, nandyan yan from the start nga sa listahan natin yan. Kaya naman talaga na-penetrate niya yung competition. Then si Nigeria talaga yung dumaot ng spot. Kung sino man yon, kung si Peru man dapat yung nasa top 5 or kung si Philippines or kung sino man country na nasa top 5, basta dinaot ni Nigeria yung isang spot sa top 5. Yeah, kaya during the last edition, it's Nigeria ang dumaot sa Corona. Now, punta naman tayo sa Miss Universe Philippines edition. So, mag-start tayo sa 2020th edition. Nasa Empire na ang franchise ng Miss Universe Philippines. Kasi nga, during that time, matunog talaga ang pangalan ni Eliza Malinaw. The 2020th edition of the Miss Universe Philippines tag as the battle between Eliza Malinaw and Michelle Gumabaw. Alam naman ng lahat yan. Nandyan si Pauline Amelings, nandyan si Billy Hackinson, si Isabella Ishmael. Mga newbie sila during that year, pero may buzz yung candidacy, pero hindi ganun katunog para sa top round. Kasi nga, there's Eliza Malinaw and Michelle Gumabaw who's talagang top contender para sa crown. Until nga, Eliza Malinaw didn't make it sa top 5. So, sino nga ba ang dumaot sa spot ni Eliza Malinaw? Alam nyo na kung sino. Comment nyo na dyan kung alam nyo na kung sino. Alright. So, ang dumaot sa spot ni Eliza Malinaw, si Rabia talaga. And common knowledge naman sa atin lahat yan na Rabia Mateo is the ultimate dark horse of the 2020th edition. Hindi siya kilala nung nag-start pa lang yung competition until nagpakilala siya during the closed door interview. Doon nagmamatter yung closed door interview, doon talaga pumapasok yung importance niya kasi marami nakikilala during the closed door interview, especially during that edition, naka-telecast or ni-live nila sa YouTube yung closed door interview. So talagang ako, personally, hindi ko kilala si Rabia noon, but the moment na pinalabas yung closed door interview niya, nagandahan talaga ako sa kanya. Talagang ang reaction ko, hala, sino to? Ang ganda naman. Ba't ganon? Parang ganyan. Nilook up ko na siya after ng closed door interview. Si Pauline Amelings, doon ko lang din siya nakilala nung time na yun, ng 2020th edition. Sobrang nagandahan pa rin ako sa kanya noon. As in, grabe din. Tapos nga, syempre, kumukuda, nakakapagsalita. At doon talaga natin nakilala bawat candidate. So, ayan, hanggang yun na nga, yung naging edge ni Rabia, yung closed door interview. Kaya naman, hindi na siya nabitawan ng mga judges, hindi na naalis yung mata ng organization sa kanya. Kaya naman, nakuha niya yung momentum during that time, during that year. Kaya naman, tuloy-tuloy na yung crowning glory niya or yung winning moment niya hanggang finals. So, during the top 5 of the Miss Universe Philippines 2020th edition, there's Rabia Mateo, there's Isabella Bella Ishmael, Michelle Gumabaw, Pauline Amelings, and Kimberly Hackinson. So, aside kay Rabia, yung apat na nabanggit natin, mga predicted na rin naman yung sa top 5. Si Eliza Malinaw lang talaga yung nawala dun sa top 5 na yun kasi nga kinuha ni Rabia Mateo yung spot niya. So, yeah. That's what happened during the 2020th edition. Now, there's the 2021st edition. There's Bea Luigi Gomez, the eventual winner. Katerina Jane Demaranan.
Victoria Velasquez Vincent, Maureen Robowitz, and Steffi Rose Aberasturi. So, kayo nang bahala. Sino sa tingin nyo dumaut sa Corona during the 2020 first edition? I-comment nyo na yan sa comment section. Dahil nga, ang dumaot, ang umagaw sa Corona during that year ay si Beatriz Luigi Gomez. At sino ba yung inagawan niya ng pwesto? Yes, si Konsehala Leren Bautista. There's bago yung Holy Trinity ni Celeste, ni Michelle D, at saka ni Katrina Legado ng 2022. Noong 2021, there's Katrina Jane De Maranan, Leren May Bautista, and Steffi Rose Aberasturi as the Holy Trinity. Sila talaga yung mga pinagsasabong sa Corona during that edition. As in, sabong kung sabog, sila yung mga pinagtatapat. But not until Bea Luigi Gomez nag-all out during the preliminary competition. And then, yun na, tuloy-tuloy na kay Bea. Hindi na rin nawala yung mga mata ng mga judges at ng organization sa kanya, kaya hindi na siya binitawan hanggang finals. Supposedly, si Leren May Bautista, yung nasa top 5, pero nga dahil nandiyan si Bea, inagaw niya yung spot ni Leren sa top 5. Kaya naman, yun, si Bea tuloy-tuloy na siya hanggang siya na yung kinuranahan during the 2020 first edition. In the 2020 second edition naman tayo, there's Sylvia Celeste Cortesi, Michelle D, Paulina Amelings, Annabelle McDonald, and Katerina Legado. Ito, nandito na yung Holy Trinity. Michelle D, Paulina Amelings, and Celeste Cortesi. Pumasok naman sa top 5 yung tatlong to. There's also Paulina Amelings. Grabe tong batch na to. Itong top 5 na to. There's also Katrina Legado. And then yung top 5 na batch na to, lahat sila nakapag-compete internationally. Before magpunta sa MUPH. Celeste Cortesi nakapag-compete sa Miss Earth. And then nakapag-Miss Universe. Michelle D nag-Miss World. Then nag-first runner-up during the 2020 second edition. And then Miss Universe. Nag-compete sa El Salvador during the 2020 third. Pauline Amelings nag-supranational. Annabelle McDonald, Miss Charm, first runner-up. And then Katrina Legado, Reina Hispano-Americana, fourth runner-up, third runner-up placer. Just runner-up placer. So, grabe rin yung edition nilang yan. Nung batch na yan. So, wala naman nadaot sa Corona. Pero, meron ba? Come on guys. I-comment nyo dyan sa comment section kung meron ba. Kasi parang wala namang nadautan ng spot. Pero, kasi Katrina Legado, Pauline Amelings, Celeste Cortesi, Michelle D, nandyan silang 4. So, kulang tayo ng isa. So, walang nadautan ng spot pero may pinaglalaban ng isang spot. At ang kumuha ng isang spot na yon ay si Annabelle McDonald. Siya yung kumuha ng pinaglalabanan na spot, no? Kasi, Annabelle McDonald, there's Lou Pigson, Genesis Latuga. Siguro si Lou Pigson na yung inaay para makapunta sa top 5 kasi Lou Pigson during that year is a repeater from the 2020th edition. So, yung mga repeater, mas malaki yung chances na inaay sila para makakuha ng top 5 spot. Pero nga, inisnatch ni Annabelle yung spot at siya yung nakakuha ng pinaglalaban ng spot during the 2020 second edition. So, kayo ba? What are your thoughts? Si Annabelle ba yung deserving? Or I mean, tapos na naman siya, 2022 ba to? I mean, si Annabelle ba yung nakakuha ng pinaglalaban ng spot? Or dapat mas meron pa dapat? Sa tingin nyo is Pigson, Latugat, Vanessa Caro, or Sobie? Sino ba? Then, Miss Universe 2023, here's come this edition from last year wherein the comebacker Michelle D eventually won the crown. First runner-up, CJ Opiaza. Second runner-up, Angelique Manto. And then, the eventual Miss Charm Philippines na nag-resign nga at ngayon Miss World na, Krishna Gravides. And the supranational who won the first runner-up eventually in the supranational pageant last year, Pauline Amelings. May nadautan ba sa batch na to? Meron. Nadautan ng Corona. Tama ba yung term natin, nadautan? For me, it's Clyza Castro and Emmanuel Vera. Ang feeling ko nadautan ng crowd. Emmanuel Vera and Clyza Castro, napaka-hype ng names nila para makakuha ng top 5 spot. Eventually, kay Clyza Castro, hindi talaga nag-materialize hanggang finals kasi nga parang naging problema nga daw kay Clyza styling, which is talagang nakita natin na evident during those
during that year. And Manuel Vera, syempre, alam natin ang caliber ni Manuel Vera, galing tong Reyna Hispano, nag-runner-up. So, malaki rin talaga yung eyeing chance sa kanya para makakuha ng top 5. Not until, siguro hindi rin nag-matter sa kanya yung moment na yun, hindi destiny. So, hindi siya nakapasok sa top 5. Ang panggula talaga during that year, CJ Opiaza, talaga siyang dumaot sa spot ng mga dapat na predicted na nasa top 5. During 2023, hindi laman ng mga top picks, top 5 picks yung pangalan ni CJ. Siguro may mga ilan nag-i-include yung mga talagang solid supporters ni CJ, pero yung mga mainstream pages natin, hindi talaga siya nilaman ng top 5 nila. So si CJ Opiasa talaga, no doubt, alam nating lahat yan na bumasag ng listahan ng top 5. Alam naman din kasi natin ang kalibre ni CJ during that time. Nilaban niya talaga, puwinersa niya talaga yung spot. Especially sa evening gown, yung parang mukhang alanganin ka na. Mukhang alanganin na ako, i-all out ko na. So, in-all out niya talaga, kaya na-elbow niya. Lahat, even sa Mansa Panlilio. Sa Mansa Panlilio, yung mga isa pa sa pang ina-eye natin for the top 5 spot, pero talagang na-elbow niya kasi in-all out talaga ni CJ during that evening gown competition. And yun, nakuha niya yung spot at during the live coronation night, nandun kami noon, tuwang-tuwa talaga kami nung kapasok si CJ kasi nung time na yon, gustong-gusto ko si CJ pero nawawalan talaga ako ng pag-asang kaya niyang kumuha ng top 5 spot kasi nga nandiyan si Emmanuel, si Claiza, o even Samantha Panlilio, baka nga ibigay sa kanila. Kasi minsan naman ang MUPH, mapaglaro talaga sila. Kung sino yung inakala mo, papasok. Kung sino yung hindi mo inakala papasok talaga. So nawawalan na ako ng pag-asa noon pero talagang nilaban namin. At yung tinawag nga si CJ sa top 5, talagang tuwang-tuwa kami. As in, napatalon pa kami ng mga kasama kong nanonood. As in, talon talaga kami. Kasi nga, tuwang-tuwa kami na nakakuha si CJ. Kasi nga, unpredictable eh. Binasag niya yung listahan and every time na yung mga pumapasok na unpredictable candidates, tuwang-tuwa talaga tayo. So, until now, napatunayan ni CJ na dapat siya. Talagang magaling siya kasi nga, sino na mag-aakala na ngayon, present, 2024, siya ay kukoronahang Miss Grand Philippines. Magko-compete at mananalong first runner-up. Ibabalik niya sa first runner-up spot ang Pinas sa Miss Grand International. So, sobrang iconic ni CJ ngayon. Kaya talaga namang hindi mapapantayan yung naging caliber niya during that edition. Although lahat naman sila during the 2023 edition mga palaban kasi lahat nga sila nakapag-compete at magko-compete sa international pageant except kay Angelique Manto. Kasi si Michelle D nag-Miss Universe na, Krishna Galvides magko-compete sa Miss World next year. Paulina Amenix nag-first runner-up na sa Supra, CJ Opiasa nag-first runner-up na sa Miss Grand. So si Angelique Manto na lang inaantay na comeback para na sa ganon kung makakakuha siya ng representation pa international pageant, tuloy-tuloy na yung supremacy ng 2023 Miss Universe batch. Grabe. And then finally, Miss Universe 2024, finally the recently concluded Miss Universe Philippines 2024, wherein there's Chelsea Manalos, the eventual winner, Stacy Daniela Garbielas, the first runner-up, Maria Tisa Manalos, the second runner-up, Tara Valencia, the third runner-up, and Christy McGarry as the fourth runner-up. But later on, na-adapt nga ng The Miss Philippines yung ilan sa kanila. Like, Atisa Manalo for the Cosmo and Tara Valencia for the top crown of the Miss Philippines, which is the Supranational Philippines. So, sino ba yung dumaot sa spot ng top 5 dito? I-comment nyo na yan dahil nga walang iba, kundi ang Miss Universe Asia. Ang Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo ang dumaot sa spot nang dapat sana ina-eye for that special spot in the top 5. Kasi nga, during that edition, last May lang, matunog naman talaga yung pangalan ni Alexi Brooks. Talaga sila yung pinagsasabong. Alexi Brooks at Isa Manalo, McGarry, pero it's battle between Alexi Brooks and Atisa. Maingay talaga yung mga pangalan nila, pati yung mga fans nagsasabong talaga, hindi lang yung mismong candidate, pati yung mga mismong fans. Kaya naman talaga, nung nawala si Alexi Brooks sa top 5, talaga namang napaka-nayanig ang MOA Arena during that coronation, live coronation. So, Victoria Vincent ina-eye din sa top 5. Pero nadaot din yung spot niya. Kasi,
naging evident din naman during that finals na talagang may mga hindi nag-materialize sa mga babaeng to. Evening gown ba? Pwede. Kasi naging underwhelming talaga yung performance or even yung mga napili nilang choices for the evening gown during that year. And then si Chelsea, nag-materialize talaga sa kanya lahat. It's a matter of destiny talaga. Destiny talaga ni Chelsea during that year. Napaka-magical moment, magical ng pagkapanalo niya, kaya hindi na rin naalis. Yung mga mata ng mga judges, simula ng prelims, coronation, pati ng organization sa kanya, kaya naman talaga pinerso na, talagang siya na yung napili, hindi na siya talaga pinakawala ng organization. And eventually, nakuha niya nga yung title for the 2024 Miss Universe Philippines at siya yung nakakuha ng ticket papuntang Mexico. So yun, Chrissy McCary, Tara Valencia at Isa Manalo, nandiyan na yan sa top 5 eh. But wait, Stacey Gabriel, parang pwedeng nadaot niya din yung isang spot. Parang dalawa silang dumaot. O dalawa sila, si Chelsea tsaka si Stacey. Yung dalawang last two standing, kung sino pa yung last two standing, sila pa yung dumaot sa top spot. Or ng mga spot sa top 5. Kasi si Stacey, parang naglalaro lang siya sa top 10 ng listahan ng karamihan. Parang may mga nag-include siguro kay Stacey sa top 5, pero yung mga solid supporters na niya. Pero talagang si Stacey, talagang ang isang winning moment talaga ni Stacey din kasi talaga yung ano niya eh. Yung casual interview, talagang pinamukha niya sa atin na pag casual interview na wag na maraming palabok. Talagang dapat kung casual interview, ganun lang sagot, very truly lang. From that moment, hindi na rin siya pinakawalan ng mga judges. Kaya talagang nung nag-evening gown siya, nakuha niya yung moment. Talagang yun na yung winning glow, winning moment niya. Tuloy-tuloy na hanggang sa na-Q&A siya, final Q&A. Kaya last two standing talaga sila ni Chelsea Manalo. Kaya sobrang deserve talaga ng mga winners during that last edition kasi nga talagang very evident sa atin yung mga ginawa nila na talaga namang kaakyat-akyat ng pwesto. So ayun, Stacey Gabriel, Chelsea Manalo, sila yung mga dumaot sa spot at every year talagang may mga dumadao talaga sa spot. So what are your thoughts, guys? Comment below during the 2024 edition. So kung sino ba yung mga dumaot sa spot na to. So yun nga, napag-usapan natin na every year talaga Miss Universe Philippines, Miss Universe pageant, or kahit sa mga pageant na inaabangan natin, talaga may mga dumadaot ng spot, no? So, paano nga ba nangyayari yon? Paano nga ba nakakadaot ng spot yung isang delegates papuntang top 5? So, nag-perform ba talaga ng maigi yung delegates? Bias ba yung mga judges? Or may favoritism ba talaga yung org? Or destiny lang talaga ng babae? I wanna hear your thoughts, guys. I-comment nyo nga dyan sa baba. So, paano ba nakakadaot ng spot ang isang delegate? Ano ba? For me, destiny. Talagang gawin mo lang ng gawin talaga lahat. As in, ibigay mo lahat, i-all out mo. And then, let's see. God will do the rest. So, destiny for me. But kayo, ano ba sa tingin nyo yung nangyayari? Bakit nakakakuha ng spot sa top 5 ang isang delegate? Right, so before we wrap up, we'll answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in the future episodes, be sure na i-comment nyo dyan sa comment section kasi nga babasahin ko yan. And then, isasama natin yan sa mga susunod na episode para sagutin natin. And syempre, kung gusto nyo yung shoutout ko rin kayo, comment nyo din dyan sa baba yung mga pangalan nyo para ma-shoutout ko kayo sa susunod nating episodes. Again, guys, before we end, palambing naman, please subscribe to my YouTube channel, Carl Loyola, and like nyo na rin itong episode na to para makagawa pa tayo ng more chikahan content about pageant industry. So, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. Again, if you enjoyed this episode, please subscribe, like, and review our podcast. And don't forget to follow me on social media for more updates and behind-the-scenes content. Until next time, stay fabulous mga pageant panis and keep shining. Goodbye, everyone! Bye! How's everybody? TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.